Alright, so magsisimula ako sa mga tanong kay Miss Alice. So after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, tinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yon, Miss Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. For your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, hindi naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Miss Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Go. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi. Tama ba? Ang tatay ko po si Go Jiangzong po, Madam Chair. At ang nanay niyo? nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Ng basto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guo Huaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin, Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese National Guo Huaping at in-establish po doon na match and the same person si Guo Huaping at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Guo Huaping at si Alice Go ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Please, simulan yung sagutin yung tanong ni Sendo Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Tungkol po sa personal ko pong safety po.
Kaya Okay. nga, ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? May, Para matulungan ka namin. Sige. may death threat po. May Sino death threat. nag-threat? Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na may... Sino ang nagbabanta sa'yo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Yes, Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako, Sec, may death threats ako. Sino ang nagbabanta sa'yo? sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Sen, pasensya na po, hindi ko kasi masabi po in public. Kasi nga po, may safety problem nga po ako. Madam Chair, that answer is unacceptable. As far It's unacceptable, Senjo. Pero parang sasagutin na. yung committee sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos ng kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Miss Alice, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Nito na lamang na aresto ka na at ibinalat dito. Tatanungin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport. Sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Kaya, sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. I-flash, ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ileal were found identical. Nagsinungaling pa rin kayo. Now, once and for all, Alice Guo, alias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Miss Alice? Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po, ako ay isang Filipino. Sabi mo may death threat ka, pero ayaw mong sabihin kung saan nang gagaling yung death threat mo. Ni ayaw mong sabihin ba sa amin kung ito'y tawag o sulat o text? Kasi kung hindi ka totoong nagsasabing may death threat ka. Miss Alice? Opo, Sen, magsasabi po ako, wag lang po in public. May death threat ka ba? Meron po. Magsasabi po ako, wag lang po in public. Kung yung death threat na yan, totoo o hindi, Madam Chair, dahil ayaw talaga niya magsalita. I will yield, Madam Chair, to the wisdom of the committee. Thank you. Salamat, Sen Joel. At saka ang hirap kasi, ang dami mo nang sinabing hindi totoo eh. Tapos babalik ka dito, magsasabi ka na naman ng isang malaking kwento, pinakamalaki so far, death threat. Kaya siguro naman maintindihan mo, bakit hindi kami maniwala. Hindi na pa nga pinatotohanan yung mga unang kasinungalingan mo. Ngayon may bago ka namang gusto mong paniwalaan namin. A last chance for her to answer the question.
Answer, Alice. Ikaw ba daw si Guo Huaping? Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice ko po. Okay, Jinggoy. Habang hinihintay natin i-flash yung passport sa ano. I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Ha? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice. I think mga bandang June po. June of this month, of this year. This year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing? Through phone po. Sino yung tumawag? Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, katulad nga ni sinabi ni Senator Coco, malalaman din niya. Ngayon sabihin mo sa amin, sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Sabihin mo sa amin. Sen, ako po kasi ang Senate hearing po natatapos pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay ko. Ano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? Can you threaten? Ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. You, Pasensya na po talaga, Sen. how were you threatened? Yun lang tanong ko, how were you threatened? Hindi ko po siya may discuss po sa public po, Sen. Pasensya na po talaga. By the chair, seconded by Sen Joel. And so Alice, one last chance dito sa ipinapakita namin ulit na passport, page ng passport mo. Sagutin mo yung tanong ni Sen Coco, ikaw ba ito? Madam Chair, ako po si Alice ko po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo, kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? At asking yung pangalan nyo. Alam na namin, Guo Huaping. Ito ba ay ikaw? Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. Lahat You answer. All right, you are not taking the many one last chances na binibigay ng committee ito sa iyo. You are denying your identity as Guo Huaping. Pang-mark ka dyan. Ilang taon ka? So, wala pa ako maalala na nag-thumbprint po ako niyan. Thumb-mark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-thumb-mark ka? Ilang taon ka nung nag-thumb-mark ka dyan? Siguro, you do not know how old were you? Wala pa ako naalala, Sen, na may ginawa pa akong thumbmark po sa ganong papel po. May pirma ba yan? May pirma? May pirma. Did you sign it? Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Wala po. Sa ACR. Pirma mo ba yan? Punta natin ulit yung ACR. Pirma mo. Yes, ipakita natin yung kaninang ACR form, yung may photo, fingerprints at saka pirma. Oh, yan. May signature. Is that your signature? Oo. So, ang pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Guo, pero nung kinumpara ng NBI dun sa fingerprints ni Guo Huaping, identical, matched po. Teka muna pala. Madam Chair, Let her answer. Is that your signature, Alice? Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam yun? Hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, pirma mo yan? Sen, hindi po, wala pa akong pinirmahan po ng ganung dokumento, pero signature ko po siya. Pero wala pa ako na pirmahan po ng ganung dokumento. Confirm mo na signature mo yan sa form na yan. Kino-confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po ng picture is my signature. But you don't remember when you signed that Wala paper? pa akong ginawa na ganun po. Kung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo,
happy ka at ikaw ay masaya, kitang-kita naman yun. Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at ease ka. Pa-picture ka pang di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas? Kailangan mo umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mga sinabi na galing dito sa Pilipinas at tumawag sa iyo ng ilang beses yung nagde-death threat sa iyo. Sen, doon sa question nyo po, dalawa pong answer ko po dyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka-language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na Hindi yun ang tanong ko. Hindi yun ang tanong ko. Please answer the question of Sen Joel, Miss Alice. Sen Joel, na putol po kanina, yung first answer po, nasagot ko na po. Yung second answer naman po, I'm not even asking that first answer that you were talking about, that it's a sign to whoever your fan base is. My only question is, why didn't you go straight to PNP chief and SILG? Why didn't you ask for police help? Because at the end of the day, ganun din pala yung gagawin mo. At sabi mo, dun ka, you feel safe. Pero hindi, tumakas ka. Iniwanan mo kami. Binastos mo kami. Binastos mo yung buong gobyerno. Hinalughog ka sa buong Pilipinas. Ay mga kapulisan natin, mga NBI, Coast Guards, talagang pinahirapan mo. Pero sasabihin mo ngayon, may death threat ka. At ngayon, kampante ka, na protektado ka. It doesn't make sense kasi, Alice. Guwahwaping. Question, bakit? Sen, ang answer ko pa rin po dyan ay after wala rin po sa mind ko po na pwede ko pong gawin yan at pagkatapos ko po na share na meron pong death threat, I feel relieved po nung nakausap ko po sila. Hindi mo Salamat, Sen Jo. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong. But anyway, hindi ka tumatakas sa Pilipinas dahil sa death threat. Yun ang pinasagot mo sa amin. Tumatakas ka dahil tinatakasan mo yung mga kaso mo. Tinatakasan mo yung mga criminal activities na ginawa mo. Salamat, Sen Joel. Lumalabas na pinaglalaruan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Pero ibahin mo ang Senado. Ibahin mo ang Senado. I move to cite Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate for testifying falsely and evasively before this committee. Second motion, Madam Chair. Thank you, Sen Joel. Madam Chairman.